from this to this. May kasabihan tayong mga Pinoy na gagawin ng isang magulang ang lahat para sa kanilang mga anak. Noong nalaman namin na kailangang operan si Aliana RC, hindi lang ito kasabihan. We have to prove and do it. My daughter Aliana RC is just a baby fighting for the disease biliary atresia. Habang yung ibang mga baby nag-aaral umapang, maglakad, our baby is fighting for her life. Ako si Raymart, her father. I was her living liver donor. Sa vlog na to, ikikwento namin ang naging experience namin sa liver transplant journey sa Apollo Hospital. This is our story. Story of truth, story of hope, and story of sacrifice. Para sa magulang na nawawalan ng pag-asa, panoorin nyo to. Hindi kayo nag-iisa. Hello guys, so nandito na po kami sa airport. Papuntang Malaysia muna. Then layover po kasi sa Malaysia. And then punta kami sa India para mapatransplant na si baby Aliana. Pag-pray niyo po si baby Aliana. Yan, happy. Yay! Baby Aliana, first time sa airplane! Yay! Ayun guys, nandito na kami sa Malaysia. Tapos connecting flight to India. Kung kasi o-operan si baby Aliana RC. Ayun siya ngayon. Aliana RC, nandito ka na sa India. Thank you po sa mga nag-help sa amin makapunta sa India. Ito, paglapag namin sa Delhi International Airport, andun agad yung Apollo Taxi Service na naghihintay sa amin. So, by the way, this is free po pala, courtesy ng hospital. So, napakalaking tulong nito kasi pwede kayo mag-request ng taxi service papuntang Apollo at pabalik sa hotel nyo everyday. So, ibig sabihin, mas makakatipid kayo sa transportation habang nandun kayo sa India. So, ito po pala yung contact numbers na pwede nyong tawagan para makapag-avail ng free taxi service. Nagstay kami sa hotel na malapit sa hospital kasi isang factor is yung mga Indians doon sanay na sa mga Pinoy. So, ramdam namin na safe kami. And pinaka-importante and advisable talaga na magstay malapit sa Apollo Hospital kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari kay baby. So, kung magkaroon man ng emergency, minutes lang ay nandun na kayo agad sa hospital. And bawat room doon sa hotel ay kumpleto na. Meron ng kitchen, ref, aircon, and naka-smart TV na rin. So, meron na ding washing machine na pwedeng magamit yung mga Pilipino doon. So, isa din sa pinaka-nagustuhan namin dito is yung isang floor, karamihan, mga Pilipino. And meron ding common area na pwede kayong sabay-sabay kumain and pwede na ring tambayan nyo. Pagdating nyo naman sa Apollo Hospital, makikita nyo agad kung bakit number 1 private hospital to sa Delhi. Kasi malaki at kumpleto yung mga facilities nila and equipment. So, hindi lang to basta hospital, world-class medical institution talaga sila. So, may international patient lounge, for foreign patients yan. So, nakakabilib din yung medical technology nila rito kasi maraming nagpapagamot dito. Hindi lang for liver transplant na surgery ha. Expert din sila sa robotic assisted cardiac surgeries, brain tumor surgeries, and dito rin matatagpuan yung world's smallest pacemaker. So, talagang advanced sila dito. So, hindi rin biro yung mga recognitions nila like meron silang White House Medical Team Certificate of Appreciation, and isa sa mga nakakataba ng puso dito yung meron silang donor plaque. So, yung parang recognition. So, paalala sa mga kabutihan ng mga taong nag-donate ng kanilang organs para makapagbigay ng bagong buhay sa iba. Napaka-importante din ng mga doktor. So, hindi mawawala dyan is yung magaling na surgeon na si Dr. Nirav Goyal. So, siya yung head ng liver transplant dito sa Apollo Hospital with over 25 years of experience and more than 2,800 transplants na yung nagawa niya. So,
meron kaming peace of mind na magagawa niyang successful yung liver transplant ni Baby Aliana. And may more than 90% success rate na rin siya. So talagang expert na siya pagdating sa pediatric liver transplant. So aside kay Dr. Nirab, kasama rin niya yung mga ibang liver surgeons gaya nila Dr. Arun Kumar and Dr. Rigved Gupta. Andyan din yung pedia gastro team na nag-aalaga kay Aliana 24/7. So, pinangungunahan nito ni na Dr. Anupam Sibal, nila Dr. Karunesh Kumar, Dr. Smita, and Dr. Yaja. So, sila naman yung mga doctors na tumitingin sa liver function ni Baby Aliana. Alam nyo ba na ginawa ang first pediatric liver transplant sa India sa Apollo Hospital noong 1998 at siya si Sanjay Kandasamy. Kasama si Dr. Siba sa team na yun. He graduated, became a doctor, now works at Apollo Hospital, and we celebrated 25 years of successful liver transplantation a couple of years ago last year, and he has just become a father. Over the years, we've taken up very challenging cases. This baby was the smallest baby we transplanted. She was about 3 kilos old. 3 kilos in weight, and she came to us from Tanzania. This is her 4 years later. And sometimes we have to do combined transplants. So this is a liver and kidney transplant in a child from Sudan. To give a kidney, and this is a child ready for discharge after a combined liver kidney transplant. Sometimes we have to retransplant. This patient had a transplant in Saudi Arabia and came to us for a retransplant. Is from Syria and was sponsored by the government of Qatar. We've now transplanted more than 4,900 patients, and this includes 599 children. And in fact, this week we will reach the landmark of 600 pediatric liver transplants. India launches satellites for 35 countries, and whenever a country chooses a partner, they look at expertise, they look at experience, and they look at cost, and that's what countries look at when they partner with other countries in healthcare. We have the expertise. Our cost is 1/10 of the United States. It's 1/5 of what it is in Singapore, and 1/4 of what it is in Taiwan. And that is why patients from all over the world come to us. And in fact, we've transplanted patients from 50 countries. Baby Jamain was the second child we transplanted. She vomited blood, was in and out of the Philippine General Hospital in Manila. And this is her back home. This is her 7 years later. Braces. And sometimes we take on challenges like baby RC. You can see she's very malnourished, hugely distended belly. And we debated whether we should take the risk of transplanting her or not. But if we hadn't transplanted her, she would have died in a week. So we went on and did the transplant. And this is her 6 months later. And this is her 5 years later in Manila. Here's another little baby Ellie. And the issue with Ellie was that her tummy was so small that when we put the liver in, we couldn't close the abdomen. So we had to leave it open. And then we had a second operation to close. And this is her shopping with her mother in a mall in Manila. And this is what she looks like. Our 175th baby, Caleb J. Again, very high risk as you can see. And this is Caleb going home. And then Eliana, our 179th baby, she's here. This is her with yellow eyes, transplant. And this is her post-transplant. These are our partners in Philippines. Your Excellency, there are 53 pediatric gastroenterologists in the Republic of Philippines. Aliana. So, bago yung mismong liver transplant operation, dumaan muna kami sa mga workup processes. So, dito, chinecheck nila ng maigi yung donor, of course, pati yung patient, para siguraduhin na perfect match and ready yung mga sarili namin. So, minsan, nakakaawa talaga si Baby Aliana na nakikita namin kasi kukuhanan siya ng dugo. Siyempre, baby pa siya, iyak siya ng iyak. Pero, kailangan gawin para gumaling siya. So, isa pa is napaka-thorough ng mga doctors dito sa Apollo. So, nag-undergo kami ng mga tests like CT scan, MRI, to the echo, endoscopy. So, every details of the liver, yung heart, lungs,
kailangan nilang malaman para maging successful yung liver transplant. Gising ka, wag i-sleep. Gising lang. I love you, baby Aliana RC. Wag i-sleep, wag i-sleep. Very good, very good. Yay! Very good. No sleeping, no sleeping. Yes. Ang pinihintay natin, liver transplant. Look! Gagaling na si baby. Aliana RC. Gagaling ka na bukas. July 7, 2025. So, one day before the transplant, habang papunta kami sa hospital, so it's mixed emotion yung nararamdaman po namin. So, kinakabahan, excited, pero higit sa lahat, pag-asa na gagaling na si Aliana. So, na-admit kami sa magkaibang room. Ako sa ward, si Aliana sa pedia room. So, nakabit na yung swero. So, ito na yung pinakahihintay naming araw para gumaling si Aliana. So, at this point, nagdadasal kami na sana maging okay yung lahat. So, dahil magkahiwalay din kami ng room, nag-uusap muna kami sa video call. So, tinitingnan ko si Aliana, yung bawat smile niya. Siguro iniisip niya bukas magiging maayos na yung lahat. After 3 weeks, magkikita tayo. 2 to 3 weeks. Two potatoes, three potatoes, Mama will see you in a few potatoes, weeks. six potatoes, seven Pagkita potatoes, natin ulit. Magaling ka na, potato, okay? two potatoes, three potatoes, four, five Thank you po potatoes, sa six lahat ng potatoes, seven tumulong sa potatoes, akin. Gagaling na po ako. Mapaliwanag yung saya nung sabihin nung surgeon na successful daw yung liver transplant ni baby Aliana. Ito naman yung itsura ng sirang liver ni Aliana na tinanggal sa kanya. So dito namin naintindihan kung bakit irritable na pala siya and super dilaw na niya kasi sira na pala talaga yung liver niya. Mami na. Eh? Okay. Tatetem. Tatetem. Okay, चलो. After few days, sa tulong ng mga mababait na nurses ng Apollo, pinayagan na kaming makapag-video call kay Aliana. So, super saya namin noon na makita namin si Aliana kahit sa phone lang muna. So, sabi pa nga ng mga nurses is, nalakas daw ni Aliana kasi tinatanggal na daw yung mga kable, yung mga tubes na nakakabit sa kanya. So far, mabilis daw yung recovery niya. After one day, ako naman as a donor, nailabas na ako sa ICU. So, marami pang nakakabit ng mga equipments noon. Pero mabilis naman yung naging recovery ko sa tulong ng mga doctors. Okay guys, today is day 2. Hello guys. Day 3 na after ko mag-donate ng liver, part of my liver to my baby. Dito pa ako sa recovery room pero okay na yung pakaramdam ko. So, share ko yung mga naging experience ko para sa mga mag-donate ng liver, part of their liver. May idea sila. Ayan guys, nakalipat na ako sa regular room sa ward. Ganito dito kahit ward may curtain naman. So ito nakakabit pa rin tong tawag niya dito is left drain. So nakakabit yan sa tagiliran ko, medyo makatinga eh. Tapos nakaano yata to sa ko kung sa laman ng loob ko basta
naka-connect yan sa, I don't know if sa intestine. So may lumalabas pa siyang mga fluid, kaya naka-connect pa rin siya. Guys, nakakalakad na ako mag-isa. Kaya ako na lang. Hello guys. Mahina pa rin pero kaya na. Hi guys, so discharge na tayo today at July 14, 2025. Discharge na tayo. So, follow-up check-up na lang. Ayan si Kuya. Ha? Baby. Boses na, no? Oh. Oh. Happened. What happened? Oh. After 7 long days sa ICU, sa wakas, nilipat na si Baby Aliana sa recovery room. Dito pwede na namin siyang makasama. So sobrang saya namin no, nung pwede na namin siyang makasama ulit. Kasi nung una, hindi talaga namin siya nakikita dahil nasa ICU siya. So nung lumipat na siya sa recovery room, nung una parang nanibago siya sa amin. Siguro dahil din sa tagal namin hindi siya nakasama. Pero as time goes by, unti-unti na siya naging komportable ulit sa amin. Si Baby Aliana RC, kaya pwede namin na siyang makasama. Yay! Patuloy tayo mag-pray sa paggaling mo, B, at walang maging complication. Pansin-pansin din na hindi na madalaw yung mga mata niya, pati yung balat. So, hindi na rin siya irritable. So, kahit nasa recovery room kami, strict pa rin yung monitoring sa Apollo Hospital. Marami pa rin equipment na nakakabit para ma-monitor yung mga vital signs. Ito naman yung chart kung saan makikita yung daily blood test results. So, isang mahalagang part ng transplant process para masiguradong okay yung lahat. Hindi naging madali yung bawat araw. So, after 1 week, nagkaroon si Aliana ng on and off na lagnat. So, agad gumawa ng mga test yung medical team para malaman yung dahilan para masiguradong walang complication and ma-avoid yung rejection. Tutuwa siya kumanda. Yeah. Hello guys, this is 14 days after the liver transplant of Baby. On and off ang lagnat niya, pinasitit scan siya kahapon. Sana wala namang problema. Thank you anak. Thank you sa mga nag-pray sa amin. Anong masasabi mo, Baby Aliana? Napakita niya yung kamay niya, hindi daw niya hindi ka Stretching. Hindi kasi ako makagalaw ng kamay ko eh. Ito na lang stretching ka pa oh. Wow, stretch. Pagdating naman sa finances, isa to sa magandang sistema sa Apollo Hospital. Kasi hindi nyo na kailangan kabahan na baka tumaas yung inyong bill habang naka-admit kayo. Bakit? Dahil meron kasi silang tinatawag na liver transplant package. So bago pa magsimula ang lahat, may malinaw na kayo kung magkano lang yung babayaran. So ito yung fixed amount na nagbibigay sa atin ng peace of mind. So sa package, kasama na rito lahat ng laboratory tests, yung hospital admissions, pati yung follow-up check-ups, pati yung follow-up laboratory test matapos yung operation.
So, ang pinakamahalaga is covered na hindi lang si Baby Aliana RC, kundi pati yung donor. So, ako covered na rin. So, dahil sa package, mas makakapag-focus tayo sa pagpapagaling ng ating baby. Kung napansin nyo sa isang video, may hernia din si Baby Aliana. Pero sinama na nila ayusin yun during the transplant with no extra charge. Sa pinaka na-appreciate namin sa Apollo is yung free check-up kay Doc nila pre and post LT. Sila pa mismo ang pupunta dito sa Pinas para magbigay ng free check-up sa mga babies. Again, it's for free. Malaki po yung pasasalamat namin sa mga doktor dito sa Apollo. Hindi lang kasi sila top-notch pagdating sa medical skills. Meron din silang puso, alam nyo yun, para sa kanilang mga pasyente. So, committed talaga sila to save lives. Kasi there are times na kahit gabi na, 11 p.m., yung patulog ka na, biglang mag-rounds pa rin sila just to check personally kung okay si Baby Aliana. So, ganun sila ka-dedicated on what they do. For that, I want to thank them from the bottom of our heart. Gusto ko rin pasalamatan yung mga nurses or ang tawag namin sa kanila, or ang tawag sa kanila doon ay sisters, na naging kaibigan na rin namin. Hindi lang sila basta-basta nag-aalaga. Kitang-kita mo yung genuine love nila sa mga babies. Isang malaking tulong sa amin is si Sister Tem. Kasi there are times na imbes na pumunta kami pabalik sa hospital para sa mga IVA medicines ni Aliana, siya na mismo yung pupunta sa hotel namin para siya na yung gumawa. So hindi na namin kailangan pumunta sa hospital. अभी बैठ दूंगा तुम बैठो ना What you say? डाल दिया Maraming salamat din sa mga pamilyang nakasabay namin. Salamat sa daybayan, sa bawat sandali ng lungkot, tuwa, at sa walang sawang pagdarasal para sa isa't isa. Alam nyo, kahit malayo tayo sa Pilipinas noon, hindi namin naramdaman na nag-iisa kami dahil sa inyo. So, kayo ang naging pamilya namin doon, at ang pinakamasaya sa lahat, kahit andito na tayo sa Pilipinas, patuloy pa rin yung samahan and patuloy pa rin yung friendship. So, hindi namin kayo makakalimutan. Sister Tem. Sister Tem. Happy birthday, Eliana! Hindi matatapos yung vlog na to nang hindi namin napapasalamatan yung mga taong naging instrumento para gumaling si Baby Aliana RC. Sa BL2H, lalo na kay Ma'am Jonah and kay Admin Sis Rhea, kayo ang naging tulay para gumaling si Aliana. And for that, we will be forever grateful sa inyong walang sawang suporta at pag-guide sa amin mula day 1. So, at syempre, sa Apollo Hospital, ang akala namin matatapos ang care nila paglabas namin sa hospital. Pero hindi, from pre-LT hanggang post-LT hanggang ngayon na nandito kami sa Pilipinas, andyan pa rin ang kanilang malasakit. Nakakatuwa lang kahit malayo na kami, yung mga doctor sa India ay madali pa rin naming matanungan about sa aming mga concerns. Tingnan nyo naman si Aliana RC ngayon, masayahin, napakalusog at punong-puno ng sigla. Yung dating nangihina at madilaw na baby, ngayon ay isang miracle baby na nagbibigay ng happiness sa aming buong pamilya. So una sa lahat, ang aming pinakamataas na pasasalamat ay binibigay namin sa ating Panginoong Jesus. Siya ang gumawa ng paraan para maging posible ang healing ni Aliana.
Gusto rin naming magpasalamat sa mga taong naging instrumentos ng Panginoon. Sa inyong lahat na tumulong sa aming mag-fundraising para mabuo ang pondong kailangan namin patungong India. Sa bawat piso, bawat dasal, bawat tulong na ibinigay nyo noong mga panahong kailangan namin. Dahil doon, maraming salamat. Para sa mga magulang na may anak na biliary atresia o anumang malubhang sakit sa atay, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Mahirap, masakit, nakakapagod. Pero maniwala kayo, kung nakaya namin, makakaya nyo rin. May pag-asa sa dulo ng bawat laban. Basta may tiwala at pananampalataya. Kami po ang Frinal Family at ito ang aming kwentong Apollo.